Sa isang nakakagulat at madugong pangyayari, mas sumiklab pa ng todo ang matinding labanan sa pagitan ng Moscow at Kyiv, kasunod ang brutal na serye ng mga pambobomba ng Russia sa baluarte ni Zelensky. Na nitong nakalipas na araw lang, inilunsad ng mga puwersa ni Pangulong Vladimir Putin ang isang walang habas na airstrike na tumama sa pampublikong lugar sa Ukraine at tumudas sa iilang mga inosenteng sibilyan. Matapos bombahin ng Russia ang lupain ng Ukraine, agad na gumanti ang Kyiv sa pamamagitan ng malawakang drone at missile strikes sa teritoryo ng Moscow, na hindi na nagpatumpik-tumpik ang mga puwersa ni Zelensky at nagpakawala sila ng sunod-sunod na mga nakakamatay na mga bomba na tumarget sa mga pasilidad ng Kremlin. Kabilang sa kanilang pinuntirya ang mga imbakan ng armas, oil refinery at mga command center ng militar na wala na silang nagawa pa sa mabilis at nakakagulat na mga pag-atake ng tropang Ukrainyano. Ayon sa ulat ng militar ng Kyiv, tinamaan ng kanilang missile attacks ang ilang bahagi ng Samara Oblast at iba pang lungsod sa hangganan ng Russia na nagresulta sa pagkawasak ng mga infrastruktura at pagkasawi ng ilang sundalong Ruso. Kasabay nito, pinaigting rin ng Ukraine ang paggamit ng drone strikes na tumama sa mga oil depot, supply lines at iba pang mahahalagang pasilidad ni Putin, na ilang military bases ng Russia ang napilitang lumikas dahil sa sunod-sunod na pagsabog dulot ng Ukrainian attacks, na talagang naging malagim ang ganti ni Zelensky dahil sa dinurog nito ang mga posisyon ng militar ni Putin. Sa kabila ng hindi direktang panghihimasok ng Estados Unidos, patuloy namang sinusuportahan ng United Kingdom, Germany at iba pang kaalyado ng NATO sa Europa ang Ukraine sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga modernong sandata, air defense systems at intelligence support. Na dahil dito, muling lumakas ang puwersang Ukrainyano sa larangan ng labanan, na habang sinusulat natin ang script na ito ay kasalukuyang lumipad ang French Mirage 2000 fighter jets patungo sa mga syudad ni Putin upang itumba ang mga militar ng Russia at pasabugin ang mga depensa nito sa loob mismo ng teritoryo ng Moscow, na ito ang unang pagkakataon na direktang sumali sa digmaan ng militar ng France upang ipakita ang suporta nito sa mga Ukrainian, na hindi sila nagdalawang isip na tulungan si Zelensky sa digmaan sa kadahilanang masyado nang nagpapasikat si Putin, na ngayon ay kasalukuyang sinapit ng Kremlin ang mga bombang inihagis ng France Air Force at ng hukbong panghimpapawid ng Kyiv. Sa gitna ng mga banta ng Russia, hindi natinag si Zelensky dito at patuloy nitong pinalalakas ang kanilang opensiba, na nagpapakita ito ng matibay na determinasyon na hindi lamang ipagtanggol ang kanilang bayan, kundi tuluyang pahinain ang kakayahan ng mga Ruso na makapanalasa pa. Habang patuloy na bumubulusok ang mga missile ng Ukraine sa nasasakupang lupain ni Pangulong Vladimir, malinaw na ipinapakita ng Kyiv na hindi ito uurong sa labanan, bagkus lalo pa nitong pinatitindi ang opensiba upang lumpuhin ang puwersa ng Russia sa anumang paraan. Sa patuloy na bakbakan ng magkabilang panig na tila wala pang balak umatras ang alinman sa kanila, nananatiling isang malaking tanong kung hanggang kailan tatagal ang gyerang ito at kung may posibilidad pa bang magkaroon ng diplomatikong solusyon upang mahinto ang madugong digmaan. Ngunit sa kasalukuyang takbo ng mga pangyayari, tila mas lumalakas ang posibilidad na lalo pang lalala ang sigalot na ito, na maaring makaapekto hindi lamang sa Ukraine at Russia, kundi pati na rin sa iba pang mga bansa sa Europa. Sa kabilang anggulo, dahil sa walang humpay na pagmamatigas ng Hamas, na ilabas ang lahat ng mga natitirang bihag nito, ay tuluyan ng pinutol ni Netanyahu ang supply ng kuryente sa Gaza at mas lalo pang pinabagal ang pagbibigay ng mga tulong sa mga Palestinian, na ginawa ito upang ipadama ang matinding galit ng Israel, lalo na't patuloy na nilalabag ng mga militante ang mga kasunduan. Nakahapon lang nagsagawa ang Israeli Defense Forces ng mga pambobomba sa Gaza at sa iba pang rehiyon matapos magpalipad ang mga militanteng Hamas ng drone upang magpuslit ng mga armas. Na bukod dito, nagtanim din ang mga ito ng mga explosive devices upang mahulog sa patibong ang mga puwersa ng Israel, na sa kabila ng mga tangkang pag-atake ng mga terorista, agad na tumugon ang IDF sa pamamagitan ng precision airstrikes na nagresulta sa pagkatodas ng mga alagad ni Khamenei, na hindi nagdalawang isip
ang mga militar ni Netanyahu na iligpit ang mga salot na ito upang mabawasan ang malaking banta na dala ng mga kampon ng Iran sa gitnang silangan. Naayon kay Prime Minister Netanyahu, mas titindi pa ang mga pag-atake ng Israel hanggat hindi inilabas ang lahat ng bihag na hawak ng grupo at hindi magbibigay ng anumang humanitarian aid sa Gaza ang Tel Aviv kung patuloy na lalabag sa kasunduan ng kilusan. Dahil sa tuluyang pagpapatigil ng supply ng kuryente, malinis na tubig at iba pang mahahalagang pangangailangan, patuloy na bumibigat ang sitwasyon sa Gaza. Na ang mga ospital ay hindi na gumagana ng maayos dahil sa kakulangan ng kuryente habang maraming pamilya ang napilitang lumikas sa mas ligtas na lugar. Ngunit kahit saan pa man sila pumunta, ay wala na ring maayos na tirahan na kanilang matutuluyan dahil winasak na ng IDF ang karamihan sa mga pasilidad sa rehiyon bilang bahagi ng kanilang opensiba laban sa Hamas, na bunga ito sa pagkontra ng grupo sa mga Israelita. Bukod sa lumalalang humanitarian crisis, mas pinapalakas pa ng Israel ang kanilang blockade sa Gaza Strip, dahilan upang hindi makapasok ang anumang tulong mula sa labas. Naayon sa ating patuloy na pananaliksik, ipinatutupad ni Netanyahu ang mahigpit na paghihigpit sa mga border crossings, kaya't maraming supply truck ang hindi pinapayagang makapasok. Na dahil dito, nagsisimula ng kapusin ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ang mga tao sa Gaza na nagbunsod ng mas matinding paghihirap sa mga mamamayang Palestinian sapagkat walang sawang nagpapakita ng katrayduran ang organisasyon na nag-udyok din sa pamahalaang Israeli. Nahigpitan ang paghahatid ng anumang tulong. Dahil sa mga pangyayaring ito, naglabas ng matinding babala ang kilusang Houthi sa Yemen at nagbigay ng ultimatum ang leader ng organisasyon laban sa gobyerno ni Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanila, kung patuloy na hihigpitan ng Israel ang tulong sa mga Palestinian, ay hindi sila magdadalawang isip na maglunsad ng mga pag-atake, kabilang ang pambobomba sa teritoryo ng Israel at pag-target sa mga barkong Israeli na dumadaan sa dagat na pula, na kung hindi umano gagawin ni Netanyahu ang kanilang mga babala at ultimatum na ibinigay, ay sasapitin ng Israel ang matinding pagkawasak nito dahil aatake sila ng buong puwersa para ipagtanggol ang kanilang mga kapatid sa Gaza Strip. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambobomba ng Ukraine upang ipatikim kay Putin ang kanilang galit na kahit kasalukuyang itinigil ng US ang suporta nito sa Kiev, ay hindi pa rin sumusuko si Zelensky sa digmaan para ipagtanggol ang kanilang mga lupain na pilit na inaagaw ni Pangulong Vladimir, na malaki pa rin ang pasasalamat ng mga Ukrainyano dahil sa walang sawang pagtulong ng mga kaalyado ng NATO sa kanila, lalo na ang United Kingdom, Germany at iba pang mga bansang nasa Europa na patuloy na nagbibigay ng mga armas at iba pang mga kagamitang pandigma, na ngayon ay umabot na sa puntong tumulong na ang Air Force ng France sa kanila upang iligpit ang mga sundalo ng Russia at pasabugin ang kanilang mga depensa. At ano ang masasabi mo sa matinding babala at ultimatum ng kilusang Houthi sa Israel na kung hindi umano ibinahagi ni Netanyahu ang humanitarian aid sa Gaza at patuloy nitong hihigpitan ang pagharang sa mga truck na naghahatid ng tulong sa mga Palestinian, ay maglulunsad umano sila ng isang malawakang pambobomba na magdudulot ng pagsabog sa mga barko ng Israel at pagkawasak ng teritoryo ni Netanyahu. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.